Assalamualaikum to all my brothers and sisters all around the world, pati na rin po sa ating mga kapatid sa iba't ibang relihiyon. Kamusta po kayong lahat at inshallah po nasa mabuti kayong kalagayan. So for today's video is all about sisterhood, brotherhood ng magkakapatid. Natutuwa ko kasi narinig ko at napanood ko mismo kay BP Sara how she appreciate Kitty. O, 'di ba sabi niya from confidential fund sa lahat na naging case niya this past few months, years na rin nakasama itong si Vangag, 'di ba? Parang naging mas closer sila ng kapatid niya si Kitty. Diba naging daw siya ng relationship with her. So, nakakatuwa kasi alam nyo guys, we have the same situation na ako, ang dami kong kapatid sa ibang nanay. Oh my God, daddy. Oo, kasi alam mo yun guys, minsan pagka kapag dumating na yung time ng gipitan, ala kang mapagkakatiwalaan kundi ang pamilya mo lang talaga. And natutuwa ako kasi parang I can feel yung words ni BP Sara. Parang sa akin, ako kasi mas closer ako dun sa sa kuya ko na anong tawag dito? Na doktor compare dito sa mga sumunod sa amin. Pero lahat naman pantay-pantay, mas gusto ko na nalaman ko nga na madami pala kami. Pero alam mo yon, yung hindi lang talaga ganun ka-intact yung relationship kasi syempre iba-iba yung mother namin, tapos di naman kami pare-pareho ng schedules. Pero nakikita ko sila pagka may maitutulong, yan, magpapaabot ako. Pero, nakakamiss yung bonding na maiisip mo lang magkakasama sana, ganon. Pero ako kasi close talaga ako, super close ako kay Dada sa kapatid ko, diba? Which is, dalawa lang naman talaga kami anak ng nanay ko. Yung iba kasi, my sisters and my brothers from another mother. Ganun. Totoo to, hindi ako nagbibiro. Pero, syempre kasi si father noon, nung panahon na yun, masyado siyang tawag dito. Alam mo na, siguro iniisip ko na it was destined to happen. Gano'n, wala na tayong ibang isipin doon. Gano'n. Ayun, na-appreciate ko lang talaga si BP Sara at si Kitty kasi I have my sisters also. Pero ang layo kasi ng gap ng age namin. Diyos ko Lord. Parang half of my life. And basta malayo. Parang anak ko na sila. Hindi. Yung age nila parang anak ko na. And I know, yun, para sa mga sisters and brothers ko, I know it's very hard to understand my situation na baka akala nyo masyado akong strict or mahirap lapitan or alam nyo yun. Hindi kasi tayo nagkakasama-sama pa pero hindi naman. Lang talaga, busy-busyhan lang at napakadaming commitment. Syempre nung panahon ng dalaga ako, ganyan din, naghahanap din ako ng kalinga ng kapatid. Buti na lang dyan si Dada. Pero, ayun nga, natutuwa ako, ayan, meron pa kaming nakita na isa pang kapatid sa Bicol na actually, di ko pa siya nakita personal, pero sabi ng mother ko, meron, yung tatay mo, meron na namang kapatid daw sa Bicol. Ako naman, ha? Tapos, sabi ng nanay ko, yes, alam ko na kung saan siya makikita hanggang sa, yun na nga, nagkakontakan na kami, pero hindi ko pa nakikita si Zairish. And, alhamdulillah, Rabbil Alamin, the more the merrier. Kaya lang,
Sometimes mami-misunderstood ka din ng ibang tao. Akala nila wala kang pakialam sa kapatid, pero pagpasensyahan nyo na, sobrang busy, and ayun nga, madaming commitments lalo sa politics, 'di ba? Pero yun, ngayon kasi parang modern family ang tawag dun, 'di ba? Yung tanggap mo na yung mga kapatid mo sa ibang mother, ganon. Unlike before, very strict, very conservative, na merong mga hindi tanggap yung mga kapatid, yung mga ganun. At napapanood ko yun sa teleserye. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, hindi naman ako ganun, di ba, na masyadong greedy. And, well, napakasimple lang ng pamilya ko na pinalaki kami talaga na close family ties. Yun nga lang kasi yung sa mga bagong sa mga kapatid ko sa ibang nanay, parang medyo malayo yung namin, age gap, ganon. Pero yun, ako guys, ang may advice ko lang, since yun, modern family na tayo, let's just keep our bloodline. Ganon. Kasi importante yan na ang bloodline nyo ang dugo nyo na nalalaytay sa iisang ugat. Kailangan magkakasama kayo, intact kayo sa panahon ngayon, lalo't lalo na pag ang administrasyon ay bangag. And yan lang, gusto nyo pa malaman ko ilan kami lahat. Kami lahat. Okay. Si daddy ko, nung nagkaroon kasi siya ng anak, si Kuya BJ, yan, sa ibang mother. Si Kuya BJ is, anesthesiologist na siya ngayon. Tapos sumunod na nga, hindi naging success ang relationship nila ng dad ko tsaka ng mom nun. Napunta na nga sa mother ko. So, si mother ko naman, dalawa lang kami. Ako, tsaka si dada. Ayan. Tapos, madami naging girlfriend ng tatay ko. Sa magkakaalam ko. Pero, sumunod doon, ayun na nga, si Rina. Yung kay Rina, naging anak niya, si Danica, tsaka si Daniel. Yan. Puro kami D, di ba? Kasi ang tunay ko pangalan hindi nagsisimula sa Y. D talaga. So yun, si Danica, si Daniel, at ayun na nga, meron kaming nalaman after ilang years na kapatid sa Bicol. Layo naman, daddy. Bicol. Pero, darating sa point na magkakaharap-harap kami, and hindi lang siguro ngayon. So, her name is Zairish. She is, I don't know kung 12 o 14, ganon. Pero, alam nyo ba guys, ang panganay ko 20 years old. Ang age ng panganay ko, kaya grabe, di ba? 14. Pero okay lang din kasi lalo naman si BP Sara, di ba? Ang layo ng gap din nila ni Kitty. So anyway, yun nga lang guys. Shinare ko lang sa inyo, natutuwa ako, na-appreciate ko yung bonding ngayon ng magkapatid na Sara Duterte and Kitty Duterte. Maraming salamat. Assalamualaikum.